Magandang hapon po. Salitang pinagsasampal at sinaktan ng kanyang mga kaeskwela ang isang babaeng estudyante. Ang biktima at mga nanakit sa kanya magkakaibigan daw, pero nagkaalitan matapos umanong mag-cutting classes at makaino. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa video na ito, kitang nakatambay ang grupo ng mga grade 8 students sa isang tent sa Bambang Nueva Vizcaya. Isa sa kanila nagsiselfone sa gilid hanggang sa... O, tayo guard nga. Tayo. Lalaban na yan. Magpatinga ka. Sunto ko sa akin. Oy, walang delay ya. Napaupo ang biktimang nakapulang palda habang nanood lang ang iba pa nilang kasama. Paano naman kami? Chase! Wala na po sa lalating. Hindi pa man tapos magsalita ang biktima, nilapitan siya ng isa pang babae at bigla siyang sinampal. Hindi pumalag ang biktima pero hindi pa rin natigil ang mga kasama niya. May isa pa, may isa pa. Dampay, dampay. Ang mga nanakit, nagtawanan pa, habang ang biktima nanatili na lang na nakaupo at hindi na kumikibo. May isa pa ulit na sumampal sa kanya. Doon na sila nilapitan at inawat ng isang may-ari ng kalapit na tindahan. Sa isa pang video, nakatayo sa gilid ng halamanan ang magkakaeskwela at muling nagkaroon ng komprontasyon at tulakan. Nataranta ang grupo at agad sinilip ang biktima na nakahiga at nadaganan ng tumulak sa kanya. Muli silang pinuntahan at inawat ng may-ari ng tindahan. Ang nag-viral na insidente na nangyari noong Martes, nakarating na sa alkalde ng Bambang na agad nagpaimbestiga. Kuha ang mga video ng isa ring kasama ng mga estudyanteng kita sa video. Base sa inisyal na investigasyon, nag-cutting o lumiban sa klase ang mga estudyante at nag-inuman malapit sa paaralan. Nagkainitan daw sila hanggang sa nauwi sa sakitan. Ayon sa Schools Division Superintendent, 5 ang sinasabing nanakit sa biktima at rekomendasyon ng mga otoridad, ilipat sila ng paaralan. Nagtakda na rin sila ng counseling at debriefing para sa biktima at iba pang sangkot na estudyante. Sabi ng mga otoridad, pag-aaralan din nila ang reklamong cyberbullying dahil sa pag-upload at pagbabahagi ng viral video ng pananakit. Ayon sa pulisya, desidido raw na magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Ipatatawag din ng opisyal ng paaralan na nagbenta ng alak sa mga sangkot na estudyante. Ipinag-utos na rin ng LGU na tiyaking walang magbebenta ng alak sa mga minor de edad alinsunod sa kanilang ordinansa. Sinubukan naming makuha ang panig ng mga sangkot sa insidente pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pahirapan man ang pagsisid, muling nakakuha pa rin ng mga sako sa Taal Lake ang divers ng Philippine Coast Guard. Habang lumalalim ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero, apektado naman ang kabuhayan at turismo sa lugar. At mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Pia, 2 sako muli ang naiahon ng mga divers ng Philippine Coast Guard sa pangatlong araw ng kanilang search and retrieval operation dito sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Pero kakaiba daw yung nakapa ng kanilang mga divers ngayon dahil tila may mga pabigat ito. Nakasilid sa mesh bag ang suspicious object ng iahon ng mga divers ng Philippine Coast Guard sa ikalawang araw ng kanilang dive operation. Tulad kahapon, maingat itong iniabot sa mga kawani ng PNP Scene of Crime Operative Sosoko at isinilid sa cadaver bag. Mas mahirap daw ang visibility ngayong araw kumpara kahapon. Bukod dito, ang nakitang suspicious object ng mga PCG divers kanina, tila may pabigat umano. Unlike kahapon, mismo pagpunta mo sa bottom, there's a time na ang distansya ng diver sa visibility 1 meter lang halos. So ito, pagbaba mo pa lang ng wala ka na talaga halos makita. Gayunman, tuloy pa rin naman daw ang ginagawang operasyon ng mga divers ng Coast Guard. Bukod sa visibility, hamon din daw ang malakas na current o agos sa ilalim ng Taal. Bukod sa visibility, hamon din daw ang malakas na current o agos sa ilalim ng Taal Lake. Bagamat batid daw nila ang kahalagahan ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero, kaligtasan ng kanilang mga kawani pa rin ang pangunahin sa isinasagawang operasyon. May mga, of course, there are technicalities and safety considerations sa pagre-recover ng any items dun sa ilalim. So, kapa-kapa and sinusuyod pa rin nila dahan-dahan. May underwater current din yan, no? Yung area na yun. Ang Taal Lake ay very challenging na
na area para magkakanda ka ng diving operations. Ang search area hindi kalayuan mula sa lugar kung saan may nakuhang 2 suspicious objects din ang PCG kahapon. Sa gitna ng isinasagawang search and recovery operation, ramdam na daw ng bayan ng Laurel ang epekto nito sa kanilang bayan. Ayon sa alkalde ng bayan, nabawasan ang mga pumapalaot nilang mangingisda. Base sa report ng ating Fishport Office ay before nagkakaroon tayo ng 10 na bangkang pumapalaot. Ngayon, 2 na lang kada araw. Dahil nang walang masyadong order na dinadala sa market sa Manila. Maliban sa pangingisda, maging ang mga turista ay nabawasan na rin daw. Gayunman, handa pa rin daw silang makipagtulungan sa isinasagawang search operation. Kung ano po yung kailangan nila na nakakapag-provide tulad nga po ng mga bangkang malalaki, tumawag sila kahapon at kailangan nila. Kami naman po ay willing na nakikipag-cooperate po sa kanila. Pia, ang mga tila pabigat sa suspicious object na nakita ng divers ng PCJ na iwan pa raw sa site pero nakamarka na ang mga ito. I-retrieve din daw ang mga tila pabigat na mga bato dahil posibleng makatulong ang mga ito sa investigasyon. At yan ang latest mula dito sa Laurel, Batangas. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima. Dahil sa mga nakuhang buto sa Taal Lake, tingin ng Justice Department, credible ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa kaso ng missing sabongeros. Sinagot din ng DOJ ang alegasyong tanim buto o inilagay lang daw ang butong naiahon sa Taal. Nakatutok si JP Soriano. Desidido na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na maghain ng reklamo o complaint affidavit laban sa mga pulis na sinasabi niyang kasabwat sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero. Sa Lunes talagang pupunta na ako sa Napolcom. Yung mga pulis na nabanggit ko ay ipapailang ko na ang doon sa Napolcom. Ayon kay Patidongan, aktibo pa raw ang isa sa mga sangkot na pulis at nagmamay-ari umano ng isang fish pond sa Taal Lake. Siguro doon dinadala at doon siguro tinagawa yung pagpaslang sa mga missing sabongero. Sa kabuuan, ayon sa PNP, 34 na sabongero at kasamahan nila ang naiulat na nawawala. Sa sobrang dami niyan, hindi ko masyado matandaan kung ilan yung mga nilubog nila dyan. Base doon sa mga video na naisin sa akin, sadyang mayroon talagang inilubog dyan. Nang makuha sa Taal Lake ang mga nangingitim ng buto, hinala ni Patidongan. Sa sobrang dami na yan, sa ginagawa nilang pambilisan, baka sinapsap na nila yan. Nilagyan ng pabigat na buhangin. Sinagot din ng DOJ ang alegasyon sa social media na tanim buto umano o inilagay lang daw ang mga butong na-recover sa Taal. Sinusuri natin ng mainam kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Kailangan yan, merong science-based, merong ebidensya. At yun ang tinutumbok natin ngayon doon sa pagkakaroon ng Forensic Institute. Daraan sa pagsusuri ang mga naiahong buto sa Taal Lake. Sa tingin pa ng DOJ kay Patidongan, Credible siya. At lalo na yung tinuturo niya na lugar kung saan pinagtapunan daw, ayon sa kanya, ng mga biktima ng dyan sa ganyang karumal-dumal na krimen, ay lumalabas na mayroong mga sako na buto. So, these are all developments that really would support his statement na real evidence. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pansamantalang sinuspende ang operasyon ng Mactan Cebu International Airport dahil sa nakitang pothole o yung pumbutas sa runway nito. May delay at pagbabago sa schedule ng flights dahil sa isinagawang inspeksyon at pagkukumpuni sa runway. Ayon sa MCIA, nakaschedule ang repair hanggang alas 6:30 ngayong gabi at may umiiral ding notice to airmen hanggang alas 7 ng gabi. Posible raw itong palawigin depende sa status o lagay ng pagkukumpuni sa runway. Nakikipag-unayan daw ang pamunuan ng airport sa mga airline at inabisuhan nila ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang airline.
Mismong si Vice President Sara Duterte na nagsabing edited o fake ang kumakalat na litrato ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nakaratay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos magdi-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time, hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga batikos ng mga kongresista kung bakit ngayon lang siya sumasagot kaugnay sa issue ng confidential funds. Noong pinadalhan daw siya ng sulat ng Commission on Audit, maayos raw itong sinagot ng Office of the Vice President. Nitong Martes, hininga ng Supreme Court ang Kamara at Senado na mga karagdagang impormasyon kaugnay sa impeachment ng Vice Presidente. Nauna nang kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap na nila ang notice mula sa Korte Suprema. Nanindigan din si Velasco na walang nilabag na rule sa impeachment ang kanyang tanggapan at ang Kamara. Sagot ng Vice, Sumagot na lang siya sa Supreme Court. Nagtanong na ang Supreme Court doon sa mga questions na sa tingin nila may irregularity. So wag siya sumagot sa atin. Hindi naman tayo nagtatanong. Doon sa Supreme Court siya sumagot. siniguro din ng Vice na maayos ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nagdahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga, naaresto sa Maynila ang isang Korean national na matagal nang wanted sa Korea. Nakatutok si Jomar Apresto. Nakunan sa surveillance video ang isang Korean national habang may hawak na ecstasy tablets sa Malate, Maynila. Makalipas ang ilang araw, nahuli siya ng mga tauhan ng Ermita Police Station sa tapat ng isang convenience store sa bahagi ng Nakpil Street kasamang isang Pilipino. Naaktuhan raw siya ng mga otoridad habang bumibili ng illegal na droga sa isang lalaki. Matapos ang isinagawang verification sa Bureau of Immigration, napag-alaman ng pulisya na ang dayuhan na nahuli wanted sa South Korea at pinaghahanap ng Interpol noon pang 2022. Operator daw ng ilang illegal gambling sites sa nasabing bansa ang suspect. Malaking tao ito. Bisita sa report o pinigay sa atin ng Interpol, positively identified siya na siya yun, and then he is involved in series of online gambling activities sa kanilang lugar. Posibleng hindi raw kaagad nakilala ang suspect dahil gumamit siya ng ibang pangalan nang makarating sa Pilipinas. Sabi ng Manila Police District o MPD, bagaman may red notice ang suspect, kinakailangan niya pa ring harapin ang kaso niya sa Pilipinas. After niya magawa ng documents dyan at makapag-decide yung ating court, he will be extradited or deported to his country. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng dayuhang suspect at ang Pilipino na sinasabing supplier niya ng illegal na droga. Na-inquest na sila at naharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nakatakdang i-turn over sa immigration ng dayuhang suspect at dadalhin siya sa custodial facility nito habang gumugulong ang kanyang kaso sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto, nakatutok 24 oras. Tumaas ang presyo ng isda sa ilang pamilihan dahil mababa raw ang supply. Apektado rin ang presyo ng gulay dahil sa mga pag-ulan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kakaunti ang mga panindang isda ni Elizabeth ngayong araw sa Litex Market sa Quezon City. Medyo madalang po kasi dahil dun sa bagyo, tsaka mahirap pong mamili ngayon. Nauubusan ng stock, mahal pa po.
Kaya ang mga mamimili tulad ni Hana, kung ano lang po yung kaya, kung anong budget namin, kung ano lang yung meron kami, yun lang yung ginagawa namin, yun niluluto. dito sa Marikina Public Market, tumaas na rin ang presyo ng mga isda. May iba naman na wala talagang dumating na supply, habang ang mga galunggong naman, maliliit ang mga dumating ngayong araw. Sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng galunggong. Sa ngayon, ma'am, mahirap ang isang kahit sa ganun. Kaya pataas ng presyo. Wala pong dating ngayon mga espada. Tapos yung mga galunggong, maliliit lang yung dating. Dahil naman sa mga pag-ulan, tumaas raw ang presyo ng ilang gulay. Ang palaya po, 130 po ngayon, dating 100 lang. Yung repolyo parang medyo lusaw po eh. Pero yung mga Tagalog matitibay. Nangangamba ang ilang nagtitinda na baka makaapekto rin sa presyo ng gulay ang panibagong oil price hike sa Martes. Tuloy-tuloy na yung ulan and talagang papasok na yung bagyo, and then yung sa pagtaas ng gasolina. Siguro doon talaga siya maapektuhan yung mga gulay namin. Ayon sa Department of Agriculture, base sa pinakahuling damage report dahil sa habagat at bagyong Bising, umaabot sa 34 metric tons ang nasirang palay sa Cavite. Hinihintay pa ang ulat kung may iba pang naiulat na napinsalang agricultural products. Kagaya sa upland, hindi naman siya masyadong concern. Sa lowland naman, wala naman nagre-report sa atin ng mga malawakang pagbaha. Para naman matiyak na sapat ang supply ng isda, nauna nang pinayagan ng importation ng 25,000 metric tons ng isda. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Matapos po ang dalawang magkasunod na rollback, oil price hike ang nakaamba naman sa susunod na linggo. At sa tansya ng kumpanyang Unioil, hanggang piso at 30 sentimo kada litro ang posibleng dagdag presyo sa diesel. Hanggang 50 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Naunang sinabi ng Oil Industry Management Bureau na kabilang sa dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang pagbaba ng produksyon ng langis na Amerika habang tumataas ang demand at ang pag-atake ng mga Houthis sa mga shipping vessels sa Red Sea. Ngayong araw po ay inquest ang 3 suspect na nang-hold up at pumatay sa isang TNVS driver. At sa autopsy report, lumalabas na 2 beses sinaksak sa kaliwang dibdib ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nakatutok si Nico Wahe. Alas 5 ng hapon kanina nang ma-inquest sa DOJ para sa kasong robbery with homicide ang 3 suspect na pumatay kay Raymond Cabrera, ang TNVS driver na nawala noong Mayo at natagpuan ng bangkay kahapon sa Zaragoza, Nueva Ecija. Mismong mga sospek ang nagturo ng kinaroroonan ng katawan matapos silang sumuko. Matapos ang inquest ay dinala sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City ang 3 sospek. Sa autopsy report, lumalabas na 2 beses sinaksak sa kaliwang dibdib si Cabrera na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kitchen knife umano ang ginamit sa pagsaksak at hinahanap pa rin ito ng NBI. Nasa advanced decomposing stage na rin daw ang katawan at inuuod. 90% na raw na siguradong ito ang nawawalang si Cabrera. Yan ay matapos i-identify mismo ng kanyang anak ang sapatos na suot nito at maging ang screw nito sa braso. Positively identified siya through yung sapatos niya, yung mga gamit niya, plus meron siyang screw sa may braso at saka sa arms nung maaksidente siya. So yung mga yun ay na positively identify siya ng kanyang anak na siya ngayon. DNA test result na lang daw ang hinihintay. Pero ito turn over na raw ng NBI ang katawan sa pamilya. Bandang alas 6 kahapon, nakremate ang labi ng biktima sa Tarlac City at dinala sa isang punerarya sa Zaragoza, Nueva Ecija. Sa Lunes, inaasahang kukunin ng mga kaanak ng biktima ang kanyang labi. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Pansamantalang sinuspindi ang operasyon ng isang flight school matapos bumagsak ang isa sa kanilang training aircraft sa Zambales. Nagpapagaling sa ospital ang piloto at 3 estudyante. Nakatutok si JP Soriano. Nagtulong-tulong ang mga residente at otoridad sa pagsagi sa mga sakay ng bumagsak na training aircraft ng isang flying school sa Iba, Zambales. Lula nito ang isang piloto na flight instructor at 3 pang sakay na mga student pilot. Agad silang dinala sa ospital at patuloy na nagpapagaling.
Ayon sa PNP Aviation Security Group, mag-aalas 9 ng umaga kahapon, lumipad ang training aircraft mula Iba, Zambales nang bumagsak sa isang agricultural area. Ipinatawag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga opisyal ng flight school at pansamantalang sinuspinde ang operasyon habang isinasagawa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tila naging waterfalls ang gilid ng Cannon Road dahil sa pag-agos ng tubig mula sa bundok. Binahari ng ilang lugar sa Iloilo at Davao City. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional. Sakuhan ng motoristang ito habang binabagtas ang kahabaan ng Cannon Road sa Benguet. Nagmistulang waterfalls na ang gilid ng kalsada dahil sa tubig ulang bumabagsak mula sa bundok. Bahagyaring bumigat ang daloy ng trapiko sa pag-iwas ng mga motorista sa bahaging binabagsakan ng tubig. Abiso ng otoridad, dumaan na muna sa Marcos Highway lalo na kung maulan. Nasa halos 400 residente ang inilikas bunsod na mataas na baha kagabi sa Haro, Iloilo City. Ang itinuturong dahilan ang pag-apaw ng tubig sa irrigation canal. Humupa rin ang baha at nagsiuwian na rin ang mga lumikas. Ganyan din ang naging sitwasyon sa Bacolod City kagabi. Makikitang dahan-dahan lang ang takbo ng ilang motorista dahil sa baha. 9 na barangay ang apektado ayon sa CDRRMO. Nagsagawa na ng rescue operations ang lokal na pamahalaan at ilang volunteer kaninang madaling araw. Rumagasa ang baha at nagsitumbahan naman ang ilang puno sa Davao City kagabi, bunsod ng malakas na ulan at hangin. Para sa GMA Integrated News, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy namin ang monitor ng pag-asa ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namatakan yan sa layong 2,050 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Pero ayon sa pag-asa, maliit ang tsansa na pumasok yan sa PAR dahil dahan-dahan itong lumalayo. Sa ngayon, patuloy na magpapaulan sa buong bansa ang southwest monsoon o habagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ang light to intense rains bukas sa hilagang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Kalinga. Posible ring ulanin ang ilang lugar sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. May chance rin ng light to intense rains bukas sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Light to moderate rains naman ang posibleng maranasan bukas sa Metro Manila. Hindi lang daw langit at dagat ang kulay blue sa Cagayan, pati na ang mga nalambat kamakailan ng mga dikya na kung tawagin ay lulu. Bakit blue ang mga lulu? Kuya Kim, ano na? Tiyak luluwa ang inyong mga mata sa nalambat na mga mangingisdang ito mula Pamplona, Cagayan. Hindi lang mga isda, kundi napakaraming kulay asul na dikya. O kung tawagin sa kanilang probinsya, lulu. Madalas po akong nagbibideo sa mga nagdadaklis, which is yung dragnet fishing. Yung lambat nila is, akala po namin isda, yun pala is mga jellyfish na. Ang mga lulu, madalas daw lumilitaw sa mga dagat ng Cagayan tuwing Hunyo at Hulyo. Pero ang comment section na in-upload ng video ni Oliver, halos malunod sa tanong. Bakit daw walang takot na hinahawakan ng mga mangingisda ang lulu? Hindi raw ba ito delikado? Pag natalsikan ka, makatilang siya, lalo na po sa mga sensitive na area. Sanay na po mula pagkabata, alam na po namin na jellyfish po yun. Kuya Kim, ano na? Ang mga lulu, kilala rin daw sa tawag na jelly blubber o blue blubber jellyfish. Binansagan man silang blue blubber, pero meron ding mga species ng tikyang ito na kulay puti o brown. Ang kanilang kulay nakadepende sa algae na kanilang kinakain. Di tulad sa napakadelikadong box jellyfish, mild lang daw ang sting ng mga lulu. Pero maaari pa rin daw tumagdulot ng rashes kung maraming beses mas sting nito. Kapag mayroong direct contact sa skin, so nagkakaroon ng allergic reaction. Depende sa toxins na present. But ang pinakamadaling prevention for that is ibabad lang sa suka for 15 seconds. Kaya mainam pa rin na iwasan ang mga ito kung makakakita rito sa dagat. It's also an indicator na there could be ecological imbalance. Indicator na parang kukonti na yung mga natural predators. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Walang pag-aalinlangan na pumasok ang batang yan sa loob ng isang claw machine sa isang shopping center sa Mason, Ohio, sa Amerika. Nakita pa ang bata ng isang lalaki bago ito tuluyang nakapasok sa machine. Ilang sandali lang naabutan ng nanay ng bata ang kanyang anak na na-stuck na pala sa loob. Sinubukan pa siyang ilabas pero bigo ang kanyang nanay. Para mailabas ang bata, dinala pa ang machine sa isang shop. Doon kinalas ang claw machine at saka nakalabas ang bata. Ligtas na ang bata na hindi naman nasaktan. Nabulabog ng sunog ang ilang residenteng nakatira sa isang gusali sa Binondo, Maynila. Ang mga bombero kailangan pagsirain ng gate para makapasok sa gusali. Nakatutok si Jomera Presto. Sunog ang gumising sa mga residente ng gusaling yan sa Barangay 282, Binondo, Maynila, mag-aalas 5 ng madaling araw kanina. Ang may-ari ng katabing karinderya na si Remy Kendoza, paalis na sana para mamalengke nang mapansin na nasusunog ang katabing gusali. Agad daw niyang binuksan ang fire exit ng kanyang kainan para makapasok ang mga bumbero. Mamamalingki sana kami. Ngayon may naglalagotokan. Pagdating dito, pagtingin namin yun nga, umaano na. May mga nasusunog na. Nandiyon po yung mga gamit namin. Naglikas din po kami kasi mahirap na. Winasak na rin ng mga bumbero ang maliit na gate na ito para makapasok ang iba pang bumbero. Tumagal na mahigit 1 oras ang sunog bago naapula, dakong alas 6:06 ng umaga. Hindi naman nadamay ang mga katabing gusali pero gumapang ang usok. Mabutit kaagad na nakalikas sa mga residente roon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa unang alarma ang sunog. Walang napaulat na namatay o nasugatan sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP kung magkano ang halaga ng pinsala sa ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nasa basketball pa rin ang puso ng dating Gilas Pilipinas captain na si Jimmy Alapag. Kabilang po siya sa coaching staff ng NBA team na Sacramento Kings. Nakatutok si Martin Javier. Dating kapitan ng Gilas Pilipinas, ngayon ay patuloy pa rin ang paggabay sa mga batang manlalaro. Si The Mighty Mouse Jimmy Alapag ay kabilang sa coaching staff ng isa sa mga kupunan dito sa nagaganap na NBA Summer League 2025 sa Las Vegas. Itinuturing na legend sa Philippine basketball. Ang kanyang kaalaman sa larangan, ibinabahagi sa Sacramento Kings. Bilang player development coach sa 3 taon. Bahagi siya ng Summer League coaching staff ng team na dumayo sa Las Vegas para sa torneo. It's a huge blessing, Martin. Extremely thankful to still be on board and still be here in the NBA. Excited to be here at Summer League. We've got a great young group, so looking forward to continue working with them. Good first win, but we want to continue to get better. We have a big challenge coming up in our next game on Saturday, so we'll keep working and see what happens. Bilang player development coach, nakatutok siya sa ilang manlalaro para maabot ang kanilang potensyal. I helped a lot of the offensive scouts during the NBA season, as well as working with certain guys on our team. In the past, it's been Davion Mitchell. I continue to work with Keon Ellis, and then now for this upcoming year, I'll be with Devin Carter. Ayon kay Coach Jimmy, malaki ang papel ng paglalaro niya sa Pilipinas sa kanyang tinatahak na landas ngayon. Nakafocus siya sa overall improvement ng kanyang kupunan. It allows me to, when I'm helping these guys, reflect on some of my past experiences, be able to translate that to helping the guys that are here. The thing that I'm excited about the most is just, an opportunity to get better. Hopefully we'll give ourselves that chance going into next year. Mula sa Las Vegas, Nevada, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Nagliyab ang isang motorsiklo sa gitna ng kalsada sa Lawag City sa Ilocos Norte kahapon. Sakto may mga bombero na nasa lugar kaya't agad nilang nirespondihan ang sunog. Ayon sa mga bombero, hindi nasaktan ang driver na agad na nakababa nang mapansin niyang mainit at nasusunog na ang makina ng tricycle. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. On to the next project na sina Sofia Pablo at Allen Ansay na mapapanood this time sa big screen. And what's next for Anton Vinson matapos ang kanyang unang project na Mga Batang Riles? Narito ang aking chika. Sinulit ni na Sofia Pablo at Allen Ansay, aka Team Althea, ang kanilang time lalo't nagpe-prepare na sila for their next project
after ng successful run ng seryeng prinsesa ng City Jail. This time, exploring new territories at hindi na sa telebisyon. Meron kaming upcoming movies. Yes, movies na gagawin. Yes, movies with an S. Hindi lang isa. So, exciting siya kasi excited din kami sa mga makakasama namin. Ang first movie na kanilang gagawin, panibagong genre din para sa kanila. It's horror. So, abangan! And also, ngayon talaga, mapapansin nyo sa amin ni Sophie, sasabay na sa akin si Sophie sa pag-gym kasi medyo pinagpa-prep siya for our next show na hindi pa pwede sabihin. Si Anton Binzo naman, very thankful sa naging pagtanggap ng mga manonood sa kanya sa unang project niyang Ang Mga Batang Riles. Ipinakilala na rin siya sa Saturday afternoon school drama na Maka Next Chapter, kung saan kasama niya ang co-star niya sa Mga Batang Riles na si Rahil Birria at Campus Cuties 2025 Grand Winner Madramus. Hindi ko po ini-expect yun eh. Pero grabe po yung pagtulong sa akin ng Maka kasi... Ano mo raw yung pagiging Batang Riles mo sa Maka? Yun na nga eh. Parang naging bully ako, naging mabait, tapos naging bully. Parang gusto ko munang gumulpi sa mga Maka na yan. Team Dusby o Team Wilka ba kayo? Masayang nagbanding ang PBB housemates sa isang na sina Will Ashley at Bianca De Vera sa isang benefit gig. May paayuda rin ang Dusby duo sa kanilang shippers dahil sa isang fan meet, ibinunyag ni Dustin Yu na may promise daw siya kay Bianca. Alam niyan sa chika ni Athena Imperial. Full support ang PBB Celebrity Collab Edition housemates na sina Will Ashley at Bianca De Vera sa special fundraising gig with OPM artists for the benefit of animal welfare. Ginanap ito kagabi sa UP Village sa Quezon City na dinaluhan ng Will Catcher Community o ang supporters nila Will at Bianca. Parehong animal lovers sina Bianca at Will. Cat person si Will. Ngayon po, nasa bahay, dalawang pusa. Super na-miss mo yun? Super, grabe. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin nakakita kasi hindi pa ako nakakauwi. Si Bianca naman, malapit sa mga aso. Matatanda ang pinagbigyan ni Kuyang Dalawin ni Bianca ang fur baby niyang si Peach nang pumanaw ito habang nasa loob pa ng bahay ni Kuya si Bianca. Seeing all of this right now, I'm sure she's very, very proud at nararamdaman ko rin yung pagmamahal para sa kanya kahit na nasa heaven na siya. Kagabi, nakasalamuhan ng dalawa ang Ambassadogs at Diplocat ng Potion Project Foundation Incorporated. Obvious ang closeness ng dalawa habang nag-e-enjoy sa event. Ano naman kaya ang masasabi nila sa nag-trend nilang video when they hugged each other during the big night? Nagulat po ako nung nakita ko na talaga nag-trending siya. But at the same time, sobrang grateful po ako na maraming tao talaga yung sumusuporta sa amin ni Bianca. It was a beautiful moment shared and we're so happy to na minahal niyo ng tao. Giving Dusby ayuda naman ang pagdalo ni Bianca with Dustin Yu sa isang fan meet. I made a promise to Bianca. Wala pa nga eh. I made a promise to Bianca na through thick or thin, I'll be here for you. Ako rin naman, I made a promise to him. Sabi ko sa kanya, outside kung kakailanganing ipaglaban ko siya sa buong mundo, gagawin ko. As duos. Hinarana pa ni Dustin si Bianca na lalong nagpakilig sa kanilang shippers. Ilang beses na naging emosyonal ang duo habang pinapanood ang kanilang pinagdaanan sa bahay ni Kuya. Naging emosyonal si Bianca nang mag-donate ang kanilang official fan group para sa Animal Kingdom Foundation. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mapapanood na ngayong gabi ang Beyond 75 The GMA Anniversary Special. Ang mga Kapuso stars na dumalo, nag-shine bright like a diamond sa Diamond Anniversary ng Kapuso Network. All out at concert level na performances at ilang kaabang-abang na collaborations ang mapapanood. May special guest pa. Mapapanood ito mamayang 7:15 p.m. sa GMA, GMA Pinoy TV, GMA Network YouTube channel at iba pang GMA online platforms. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan?
Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.